sila na solo. Okay, Luke chapter 19. Luke chapter 19 verses 1 to 10. Okay, pwede tayong tumayo. Luke chapter 19 verses 1 to 10. Okay, basahin natin ang salit-salitan. At ito ay patungkol kay Zacchaeus. Amen? Okay, sino sa inyo may kakilala nyo si Zacchaeus? Meron isang Sunday school teacher na nagturo. Sabi, umakyat si... Sino yung umakyat? Si... umakyat daw si Noah no? Si Noah. Umakyat doon sa sycamore tree. Tapos naalala, ay hindi pala. Sabi niya, Noah baba, Zacchaeus akyat. No? Okay, Luke chapter 19 verses 1 to 10. Okay, sabi yan, basahin natin ng salit-salitan, verse 1. Ako sa verse 1, sabay-sabay tayo sa verse 10. And Jesus entered and passed through Jericho. And he sought to see Jesus. He was who he was and could not for the press because he was little of his stature. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Jesus said unto him, This day is a salvation come to his house, for as much as he is also is a son of Abraham. Verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save which was lost. Okay, so I was blessed sa doon sa may doon sa pag-aaral. Gusto ko pa mas lalong laliman yung pag-aaral doon sa may Vine because of the message ni Pastor Estipona. Okay, then one thing na natutunan natin doon sa Vine, nagbubunga siya ng quality fruits during 40 years to 100 or 120. Alam niyo, isang bagay na makikita rin natin sa fig tree. Ang fig tree, nagkakaroon daw siya ng quality fruit. Nakakatuwa lang, at the age of 50. Ay, yung sycamore tree, yung sycamore na yun. Fig, kasi ano yan may kinalaman siya sa, may ano siya, para siyang fig sycamore tree. Yung tinutukoy natin sa Luke chapter 19 verse 10. No? At the age of 50. At nabubuhay siya hanggang 200 years. Grabe, no? Pero 2 century. Pero ang kagandahan pa rin doon is, sabi niya, mas marami daw siyang bunga during sa years na yan. At makikita niyo ang bunga niya mula sa puno hanggang sanga. Okay, mula puno hanggang sanga. Para siyang ano yung klase na natin na may bunga hanggang puno? Kamyas. Di ba ang kamyas may bunga hanggang puno? Ganon din ang sycamore tree. Okay? So, mamaya ko na lang sabihin yung title muna, mag-pray muna tayo. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami sa inyong biyaya at awa. And we pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami that we will have a fruit, Panginoon, during our during our old times, Panginoon, and even sa mga even sa aming mga young men, Panginoon, and young women, na sila po, Panginoon, ay magbunga. Tulungan niyo po kami to be faithful and fruitful. At ganoon din po, Panginoon, tulungan niyo rin po kami na makita namin ang mga different characteristics ng inyong mga creation. Tunay po, Panginoon, that in everything, meron kayong purpose. Bakit niyo po minimension sa Bible? Bakit po kayo nagbibigay ng illustration? And even sa lahat ng mga things, Panginoon, ang ginawa niyo po, Panginoon, ay may purpose at napakaganda pong pag-aralan according to your faithfulness and your love toward us. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, na muli na ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Ito na po amin. Sa madalangin, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo.
Honestly, medyo nahirapan ako dun sa message kasi nagsimula yung merong isang joke na na tawag dito, shinare sa akin doon sa Jansan. Okay? Yung mga pastor, of course, kapag ang mga pastor nagbibiruan, tapos sabi niya, merong isang nagsabi na pastor, sabi niya, kasama ko ito sa yung mga, may group of friends doon sa na tawag nila is iron sharpened iron. Okay? At sabi ni Pastor TJ, sabi niya, nag-share siya ng isang message. Sabi niya, merong isang pastor na nagsimula na sabi niya, why sycamore tree? Okay? Ang message na is, why sycamore tree? In all the trees of the earth, sabi niya. Bakit hindi na lang cedar tree? Bakit hindi na lang yung olive tree? Bakit hindi na lang yung ibang klase ng puno? Ba't sa lahat ng puno, why sycamore tree? Okay? Sa sobrang, dahil ang ganda ng kanyang introduction, lahat ng mga pastor talaga nagsulat at inabangan kung ano yung mga puntos. Then, ang point number 1, be faithful. Tapos be loyal ang second, tapos kung ano na sumunod. Na parang hindi tayo naabangan is, bakit nga ba sycamore tree? Pero naging yun, bagamat yun ay biro para sa akin, parang iniisip ko rin, bakit sycamore tree? In all the trees, bakit sycamore tree yung inakyat ni Zacchaeus? Anong kinalaman ng sycamore tree kay Zacchaeus? Okay? At nilagyan ko to ng second na pamagat, making our fruit spiritual. Kasi merong kakaibang bagay na habang pinag-aaralan ko yung patungkol sa tree, nakita ko yung isang bagay na characteristics ng sycamore tree at ganun din yung kanyang fruit. At actually, nagsimula yan because of one verse, Psalms 96 verse 12. Tingnan niyo po yung sinabi sa Psalms 96 verse 12. At baka maging series ito, amen? Okay, sabi diyan, let the field be joyful, and all that is therein, then shall all the trees of the wood rejoice. Amen? Then shall all the trees of the wood rejoice. Alam yung nakakatuwa na even ang creation ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, walang buhay, buhay physical, may buhay ang puno, pero wala siyang buhay katulad natin. Walang emotion ng puno, bagamat may mga nagsasabi na kapag kinausap mo ang halaman, magbubunga siya, pag kinausap mo ang halaman, nagbo-blossom siya. Pero nakita natin sa Bible na even ang kanyang mga creation, merong mga purpose. And iniisip ko tuloy, ano yung mga kinalaman, bakit may mga binabanggit na puno na katulad ng olive tree, katulad ng fig tree, ng shittim tree. Kaya alam niyo ba yung shittim tree? Nagulat lang ako. Sino sa inyo, kabisado niyo ang shittim tree? Nakakita na kayo ng shittim tree? Nakakakita na tayo na hindi natin alam. Na ang shittim tree is acacia tree. Family ng acacia. Okay? So, ibig sabihin, para bang iniisip natin, para bang yung pag nasa ibang bansa ka, lalong-lalo na kapag sa Israel, mag-order ka ng yung St. Peter fish. Okay? Ano yung St. Peter fish? Tilapia. No? Imagine mo dito, nagsasawa ka na sa tilapia. Pagdating mo doon, akala mo spiritual, nakakita ka ng St. Peter fish. Pagtingin mo, tilapia. Okay? So, hindi lang natin alam kumisa yung mga words na ginagamit ko, yung mga common words ngayon. Pero, iniisip ko, bakit may ano yung kinalaman ng, di ba yung isa sa paborito kong naging, isang mustard tree, mustard tree. Kasi bush lang siya, pero nagiging siyang tree. Pero this time, nagkaroon tayo na tinitingnan ko ng all the trees of the wood rejoice. At since nagkaroon ako na sabi ko, why not? Siguro magandang pag-aralan, no? At magkaroon tayo ng, total meron tayong break sa Sunday school. Ako naman puro puno ngayon, amen? Okay? Characteristics ng mga puno. Okay, so why sycamore tree? Ito this time hindi na joke, amen? Amen? Hindi na joke. Kasi dati joke yan. Pag narinig namin yan, tawanan na kami diyan. Kaya alam na namin dyan. Pero nag-iisip nga ako, bakit nga sycamore tree yung inakyat ni Zacchaeus? And I found out nang sinurse ko sa Bible, kung ilang beses binanggit ang sycamore tree, it was mentioned 8 times. 8 times. At kung makikita natin sa Bible, ang sycamore tree is one of the abundant trees.
during Old Testament and during the New Testament. Sa 1 Kings chapter 10 verse 27, sabi dito, "And the king made silver to be in Jerusalem as stones, and cedars made he to be as the sycamore trees that are built for abundance." Ang sabi niya dito sa 1 Kings chapter 10 verse 27, yung silver is very, very seldom yan, pero sabi niya, yung silver ginawa daw ng hari na maging kasing dami ng stone. At yung cedar tree na very seldom din, sabi niya is maging kasing dami ng sycamore tree, which is for abundance. Ibig sabihin, isang bagay na makikita natin, isa sa pinaka-common tree during the time, even sa Old Testament and even the New Testament, is sycamore tree. Okay? Very common. At nakakatuwa na hindi siya something na, hindi siya sing ganda at sing ng cedar tree. Pero siya ay common tree. Okay? Unlike other sycamore tree, maraming sycamore tree at maraming family ng sycamore tree, may mga iba matataas, especially sa Amerika. Pero yung tinutukoy natin dito sa Luke chapter 19 verse 4, na inakyat ni Zacchaeus, hindi si Noah, amen? Okay? At baka maligaw-ligaw na yung no? Okay? So, yung inakyat ni Zacchaeus is a kind of tree na hindi siya katulad ng mga sycamore tree na nakikita sa ibang bansa. Yung sycamore tree na nakikita natin dito is what we call the fig. Tinatawag nilang sycamore fig. Okay? Yung di ba may fig tree, saka yung para siyang combination ng fig tree and mulberry. Kaya ang tawag din sa kanya is fig mulberry tree. Nang ibig ng pinaka is Ficus sycamorus, na isang klase ng species ng tree, isang klase ng species ng fig tree na katulad ng mulberry yung kanyang leaves. Okay, so it belongs to a certain kind ng isang tree na Moraceae family na klase ng tree. Okay? At isang bagay na makikita natin dito, marami siyang fruits. At yung fruits nito is pwedeng makain. Pero mamaya ipapaliwanag ko. Hindi nakakain ang prutas ng sycamore tree. Meron kang kailangan gawin kung itatanim mo yan, kung gusto mong makain. Pero kung hindi mo gagawin yon, hindi siya pwedeng kainin kung siya ay wild lang at hindi mo gagabayan yung puno para magkaroon ng maayos na prutas. Usually, sweet daw yung bunga at maraming by cluster. Pero kinocultivate ito usually daw sa Middle East and Africa. Okay? So meron bang mapapakita niyo ba yung itsura ng sycamore tree? Merong isang sycamore tree sa Israel ngayon na inaalagaan nila kasi ito ay napakatanda ng sycamore tree. Brad, hindi yung puno, Brad, puno, hindi prutas. Hindi yan yung leaves. Leaves yan eh. Okay? Yung puno mismo, yung puno. Okay? Sige lang, ilipat mo lang sana doon. Yan. Okay, so protected nila ito. Pwede mong ilaki, Brad, ng konti. Makikita niyo yung bunga niyan, dami niyang klase ng bunga doon sa Kaya niyo bang ilaki yan? Hindi. Yan. Sige lang. Sige pa. I-highlight mo lang na Yan. Sige pa. Ayun, nakikita yung mga bunga niya. Nandun sa may punong-puno sa mga sanga. Yung malalaking sanga. Okay? At napakatanda na puno yan na nasa isang park. No? At palatanda niya na isa sa pinakamarami before. No? Ang pinaka ng sycamore tree, ang appearance niya is large. Malaking puno siya. Lalo kapag tumatanda siya. At ang pinakamaganda diyan is yung low at very spreading yung kanyang sanga. Kaya isa siya sa pinakamagandang akyatin na puno. Okay? Kung may mga bata, gustong-gusto nilang akyatin yan. And usually kapag meron silang titignan, halimbawa gusto nilang tingnan yung inaakyat nila yan kasi madaling akyatin dahil nga maraming sanga, mababa yung sanga, hindi katulad ng mga ibang puno na ang taas ng puno bago mo makita yung ma-access yung sanga. Ito, napakarami niyang sanga. Okay? At yung kanyang leaves is, makikita natin ang leaves niya is heart-shaped. May mga ibang klase pa ng leaves na kapag tinignan niyo yung leaves ng kanyang ng sycamore tree is heart talaga siya. Okay? At meron pang mga ibang klase na heart-shaped din. Then yung fruits niya, yung pinakita, yan yung fruits. Tapos isa pa, Brad, yung sa may yan yung puno. Okay? Ang pinaka niya is, doon tayo, Brad, sa fruits lang. Isa pa.
Yan. Okay? So, pag hindi pa, hilaw pa siya, kulay green, tapos nagiging yellowish to, yung parang orange. Okay? Pero, kahit masarap tignan yan, kung hindi alam yung gagawin, kapag green pa lang yung puno, hindi mo makakain. Masisira lang. So, kailangan may gagawin dyan. Mamay, ikikwento ko yung sa may green. Okay, so yung pattern niya, isang bagay na makikita rin natin why we are studying this, na related din, na nagulat din ako sa kanya. Because this kind of tree, katulad daw ng mga fig tree, sila yung klase ng mga puno na pwedeng magkaroon ng bunga year-round. Ibig sabihin, wala silang panahon na magbubunga. Na kung sila ay bibigyan mo lang ng proper na ibig sabihin, magbibigay siya ng bunga. Now, anong relationship nito kay Zacchaeus? So, ang tanong, why sycamore tree nga? No? Anong relationship nito kay Zacchaeus? Nagkataon ba na sa lahat ng inakyat ni Zacchaeus, sycamore tree? Ano bang kinalaman ng sycamore tree kay Zacchaeus? Kaya ulitin ko, ang Panginoon kapag may talaga kaya kuminsan nakaka-challenge, magandang pag-aralan. At trinain kami ng aming mga professor during the college time. Trinain kami sa P6 na binibigyan kami ng problem na para bang ang hirap isolve pero kailangan mong hanapin yung solution. Okay, na parang hanggang panaginip, nananaginip ka. Amen? So, tingnan natin ano bang kinalaman niya. Why sycamore tree? Number one, it's lowly and widespread branches. Gusto makita ninyo yung lowly and widespread branches nito. Bakit may kinalaman ito kay Zacchaeus? Okay? Bakit ito yung pinakyat ng Panginoon? Hindi alam ni Zacchaeus na tinuturuan na ng Panginoon ng lesson si Zacchaeus in the sycamore tree alone. Okay, tingnan nyo ito ha. Anong height ni Zacchaeus? Okay, ano sabi dyan sa Luke chapter 19 verse 2? Luke chapter 19 verse 2, okay lang kayo? Okay lang? Luke chapter 19 verse 2, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. At ang sabi sa verse 3, and he sought to see Jesus who he was, and could not for the press because he was little of, he was little of stature. Maliit lang si Zacchaeus. Ngayon, kung bigyan mo siya ng ibang tree, katulad ng cedar tree, makyat niya yun. Okay? So makikita natin na may isang bagay na makikita natin, bakit nilagay ng Panginoon yung isang tree at nilayo ng Panginoon ang maakyat niya para hindi siya mahirapang umakyat. Okay? Ang isang maliit na tao katulad ni Zacchaeus, hindi siya makakakyat kung lalagyan mo siya ng isang cedar tree dyan o kaya yung mga ibang klase ng tree na wala siyang access sa sanga. Isang characteristics, again, binanggit ko kanina sa inyo, one of the characteristics ng sycamore tree is mababa ang sanga. At marami siyang sanga. Okay? Isang bagay na makikita natin kay Zacchaeus, si Zacchaeus is a rich man. Si Zacchaeus is a chief publican. Anong ibig sabihin? Kung titignan natin si Zacchaeus ay mapagmalaking tao. Maliit siya pero mayabang. Amen? Maliit pero mahirap ma-reach. Alam niyo yun? Yung bang mayabang siya in a sense na siya ay chief publican. Imagine mo, kapag publican ka during that time, nagtatrabaho ka sa government, maraming project, man. Okay? And hindi lang sa ordinary publican, he is the chief publican. Chief publican, and alam nila yun. At makikita natin dito na isang bagay na makikita natin, because he is the chief publican, he is rich, he is living in a luxury ng kanyang pera. At the same time, makikita natin dito na pagamat yung kanyang luxury is in the expense of other people. Kaya nga makikita natin yung anong ginawa niya later on, di ba sabi niya, alam niya na meron siya mga nasagasaan. Alam niya na meron siya mga tao na hindi na tirinato ng maayos at the same time kinuha niya yung mga pera ng hindi maayos. Alam niya lahat yun. But when he meets the Lord, ang isang taong napakayabang katulad ni Zacchaeus, ang isang tao na napakahirap abutin, okay?
Pero nang na-meet niya ang Panginoon, na tinuruan siya ng Panginoon na isang lesson. Binigyan siya ng isang puno na madaling akyatin. Na isang puno na mababa. Bagamat siya ay kasi kung bibigyan siya ng Panginoon ng napakataas na puno, hindi niya nakita ang Panginoon. Hindi niya na-meet ang Panginoon. Just imagine isang bagay na tinuturo ng Panginoon sa kanya. When he climbed the sycamore tree, one of the things na makikita natin, sabi ko nga, ang sycamore tree is a symbol of humility and lowliness. It's a symbol of lowliness and humility. Kung makikita natin, sa puno pa lang, sa sanga pa lang, makikita mo maliit yan, para bang siya, yung very friendly. Sa lahat ng gustong umakyat ng puno, very friendly ang sycamore tree. Ngayon, bigyan mo siya ng coconut tree, ewan ko lang. No? Bigyan mo siya ng ang mga puno dati nakakita na kayo ng mga puno ng papaya dati, yung mga old na klase ng papaya, yung wala pa yung mga bonsai na wala pa yung mga dwarf na papaya noon. Kapag umakyat ako ng papaya, napakataas noon, parang puno ng maliit na puno ng nyug na kailangan mo talagang yung paghirapan akyatin. So maraming mga puno na ang tataas ng mga puno, ang tataas ng kanilang mga branches, pero ang sycamore tree, very lowly. Na hindi siya nahirapan akyatin ang sycamore tree. Another thing na makikita natin dito, hindi lang siya lowly, hindi lang siya low branches. Alam niyo ba na ito lang yung klase ng puno na matibay, and yet ang nakikinabang both rich and poor. Kasi alam ng mga rich kung gaano katibay ang sycamore tree. Na to the point na kaya nila, na ginagamit nila kuminsan nito. Pero isang bagay na makikita natin, pati yung mga poor, kayang gamitin yung sycamore tree. Bakit? Hindi mahal. Kahit na matibay, hindi mahal. Bakit? Ang dami. Kalat. Parang sa natin, sa Pilipinas, isa sa pinakamatibay, kung maglalaki lang, yung tinatawag natin yung ipil tree. Diba yung mga ipil, ordinary tree lang yan? Hindi yan sing mahal ng nara, pero pag napalaki mo ang ipil, napakaganda niyan, ibang kulay niyan. Dark na color, dark red ang itsura ng ipil kapag napalaki mo. Napakatibay, pero very common. Ang isa makikita natin sa sycamore tree, very common. Hindi mahirap hanapin. Another thing, yung kanyang klase ng bunga, yan ang madalas na kinakain daw ng mga common people. Parang yan, during the time na sino sa inyo nakakaalala ng kamatsili? No, yung kamatsili. During my childhood age, ang kamatsili, hindi mo kailangang hingiin yan, sungkitin mo lang. Kaya lang may tinik. Kaya lang sa sobrang dami ng kamatsili, kahit saan ka pumunta, okay? Pag nakakita ka ng kamatsili at may bunga yan na hinog, sungkitin mo kung gusto mong kumain. Para sa kanila, ang sycamore tree is very common tree na lahat pwedeng makaabot. Lahat pwedeng makakain. Pinakita ng Panginoon kay Zacchaeus, yung sycamore tree is napaka-opposite sa'yo. Ikaw ay napakayabang. Ikaw ay mahirap abutin. Okay? Hindi ka nasa sa common people, pero si Zacchaeus ang characteristics ng sycamore tree is different. Sometimes marami sa atin, as a Christian, sometimes kapag lumalago na tayo sa Christian life, nakakalimutan natin that we need to be lowly and meek. Kahit nagkaroon ka ng position, ilagay mo pa rin yung sarili mo sa mas mababa, because the more na lumalaki ka, the more na mas marami dapat ang makaakyat sa'yo. Pag nawala na yung bagay na yan at naging mayabang na tayo, hindi na tayo magagamit ng Panginoon. Okay? Kaya tingnan nyo ang characteristics ng Panginoon. Yung itsura ng sycamore tree, makikita natin sa Matthew chapter 11. Tingnan yung sinabi sa Matthew chapter 11 verse 28 to 29. Anong sabi ng Panginoon? Anong characteristics ng Panginoon na katulad ng sycamore tree? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you
rest. At ang sabi niya, take my yoke upon me and learn from me, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Kung babasahin natin yan, bakit napakadaling lumapit sa Panginoon? Bakit anytime pwede kang lumapit sa Panginoon? Because the Lord is meek and lowly. Ginawa niyang available yung sarili niya sa lahat ng napapagod. Ginawa niyang available ang sarili niya sa lahat ng nangangailangan ng rest. Sometimes, isang bagay na problema natin ngayon, sabi natin we are serving the Lord, and there are some servant of the Lord na sinasabi nilang they are servants of the Lord, pero nawawala yung pagiging lowly and meek. Paano mo maaabot yung mga tao na common kung nagiging mayabang na tayo? Paano mo maunawaan ng mga tao kapag magiging mayabang? At nag-i-enjoy ka sa mga bagay na hindi nila na-enjoy, tapos sometimes yung ini-enjoy mo galing sa mali. Okay? Kaya kayo kapag naging engineer kayo, huwag kayong, kung pumasok kayo sa DPWH, make sure na hindi ghost project. Amen? Amen? Okay? Ingat tayo doon. Imagine mo kapag tayo ay isang tao na klase ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, pag akyat niya sa puno, akala ni Zacchaeus, it is just a ordinary tree. Pero sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus siguro, pinag-iisipan niya, hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila, kung nabanggit ng Panginoon about yun sa may sycamore tree, pero na-realize niya, kung hindi sa sycamore tree na yan, hindi ko nakita ang Panginoon. Kung hindi sa sycamore tree na to, hindi ko na-meet ang Panginoon, hindi niya ako nakita na but napakaganda na dahil sa sycamore tree, he was able to climb dahil sa mababang sanga. Alam, isang bagay na kailangan natin, as we grow older sa ating Christian life, as we have 45 years and going 46, we need to be lowly. Huwag natin ipagmayabang. Pagdating dito sa church, walang mataas sa atin, walang mababa. Amen? Kailangan tayo maging servant. Ang Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Hinugasan niya yung paan ng kanyang mga disciples. Grabe, no? Imagine mo ang Panginoon, sabi niya, nung nag-invite ang Panginoon, sometimes we invite people na nahihirapan, we invite people na nalulungkot, pero hindi sila makaabot ng sanga mo sa sobrang taas. Samantala ang Panginoon, sabi niya, nag-invite ang Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan, kayong nanlulupaypay. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly. Parang sinasabi ng Panginoon, katulad ng sycamore tree, masyado siyang mababa. Madali siyang akyatin. Very friendly. We need to realize na katulad ni Zacchaeus, we need to realize na kailangan niyang ma-identify sa mga mabababa. Ang sabi niya dito sa Luke chapter 19 verse 8, tingnan niyo mabuti ang ginawa ni Zacchaeus. And Zacchaeus stood and said unto the Lord. Nung time na kinausap siya ng Panginoon, ano kagad ang sinabi ni Zacchaeus? Half of my goods I give to the poor. Grabe, no? Na-realize niya na what hinder him sa Panginoon, at ganun din sa relationship niya sa ibang tao, is because of his great stature. Hindi yung stature niya, yung tangkad niya, kundi yung yabang niya. Hanggat mayabang tayo sa natin, hindi natin ma-win ang poor. At hindi tayo maging sa kanila. At ang sabi, I have taken anything from any man by false accusation. Sana lahat ng mga nakinabang sa DPWH, ganyan ano? I will restore fourfold. Amen? 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 Lahat ng tumanggap ng kickbacks, amen? I will restore fourfold, amen? Grabe, no? Ang yaman ng Pilipinas, amen? Amen? Pero makita nyo si Zacchaeus? Anong una niyang ginawa? In order for him to be like the Lord Jesus Christ, anong una niyang ginawa? Tinanggal niya yung mga bagay na luxury sa buhay niya para ma-identify siya. Hindi ko sinasabing maging mahirap tayo. Pero tulungan natin na
the more na binibless tayo ng Panginoon, the more na nagiging mababa yung sanga natin para mas maraming makaakyat sa Panginoon. Sometimes ito yung problema natin. Ang daming mga tao na gustong makapunta sa Panginoon, kaya lang ninano na natin yung sanga natin, tinataas natin sometimes because of pride, sometimes because sa mga bagay na ayaw natin makipagtulungan sa iba dahil galit tayo dun sa tao. Nagmamayabang pero ayaw natin magpasakop. Ano yung isang bagay? Hindi talaga tayo magbubunga unless we allow na maging lowly tayo sa harapan ng Panginoon. Ano sabi sa James chapter 4 verse 6? But He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Amen? So why sycamore tree? Pagpapakita ito ng lowliness and meekness because of His low and widespread na branches. At ganoon din tayo, 1 Timothy chapter 6 verse 17. By the way, kapag tayo ay blessed materially, blessed tayo financially, anong sabi diyan? Charge them that are rich in this world, that they not be high-minded. Pag blessed ka materially, blessed ka financially, huwag maging mayabang. Use whatever you have, no? Para makapagano ka sa mga tao. Nor trust in uncertain riches. Huwag kang magtiwala sa iyong riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Ako naniniwala. Nang na-meet ng Panginoon, nang na-meet ni Zacchaeus ang Panginoon, in order for him na ma-realize ang mga bagay na yon, binigay niya yung kalahati ng kanyang kayamanan, inirestore niya lahat ng maalala niyang nagawa niya ng kasalanan. Immediately, yung kanyang finances, siguro naging ano yan, half of my goods, so ibig sabihin 50% na lang. Tapos ni-restore niya pa ng fourfold lahat ng kanya nagawan. Baka halos ubos yan eh. Amen? Amen? Pero isang bagay na na-realize natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, huwag kang mag-alala. Hindi mo uubos ang kayamanan ng Panginoon because sabi ng Panginoon, He will give it us richly all things to enjoy. Ako naniniwala na pagkatapos ang ginawa niya yan, God restored to him. Hindi ko lang alam kung gaano karami ni-restore ng Panginoon, but he enjoyed all things this time, hindi na galing sa mali. Ang sarap, alam niyo isang bagay, ang gandang tawag dito yung gastusin at i-enjoy ang mga bagay na galing sa tama. Amen? Amen? Yung bang masasabi mo with all honestly na wala akong tinapakang tao. Wala akong ninakaw na kahit 5 sa kahit na kaninong tao. Amen? Makikita natin si Zacchaeus, he enjoyed the blessing. At the same time, he enjoyed to be meek and lowly. Another thing, why sycamore tree? Ito isang gustong-gusto ko sa point number 2. Sa point number 2, it's fruit that can be edible if first. Hindi pwedeng kainin at hindi maihinog by itself ang prutas ng sycamore tree. Nasasayang lang siya, nabubulok lang siya. Okay? Dahil hindi natin nalalaman na siya ay nahihinog. At kapag nahinog siya, sira na. Kapag hindi mo ginawa yung isang procedure, and that is pursing. Tusukin mo yung bunga habang kulay green. Nakakaano dito na mamaya merong isang prophet. Okay? Isa sa prophet na makikita natin, pasensya na, rumble ko na. Amos chapter 7 verse 14. One of the prophet, ang trabaho niya is gatherer ng sycamore fruit. Alam niyo kung sino? Amos chapter 7 verse 14. Alam niyo na, no? Sinabi ko na si Amos. Kaya sabi diyan sa Amos chapter 7 verse 14, Then answered Amos and said unto Messiah, I was no prophet, neither was a prophet's son, but was a herdman and a gatherer of sycamore fruit. Kaya bago siya tawagin ng Panginoon na prophet, siya ay isang herdman. Ibig sabihin siya ay isang shepherd.
at nagagather daw siya ng sycamore fruit. Okay, ang pinaka-spelling ng sycamore sa Bible is letter O. Pero sa natin ngayon, letter A na yung sa CA, no? Now, anong ginagawa nila? Paano nila ginagather? Ibig sabihin, during the old times, alam na nila kung paano pahinugin ng sycamore fruit. Okay? Pero isang bagay na makikita natin dito ang sycamore fruit kasi hindi hindi basta-basta nahihinog. The same with Zacchaeus. Alam niyo bang Zacchaeus, ang pangalang Zacchaeus, ang pangalang Zacchaeus means righteous or pure? Ganda, no? Gusto niyo bang magkaroon ng pangalang Zacchaeus? Okay, ang Zacchaeus, ang ibig sabihin is righteous and pure. Righteous or pure. Ang problema, ito yung irony, siya ay righteous and pure by name, but by practice, baliktad. A publican. Okay? Yung salitang Zacchaeus ay galing sa isang Hebrew verb na saka. Parang sakal. Sister, Okay? Baka may kinalaman din yung apelyido nyo, no? Kasi yung Zacchaeus, ang ibig sabihin is galing sa Hebrew word na saka. Ang ibig sabihin is to be pure or to be justified. To be pure or to be justified. So yung pagiging pangalan ng righteous and pure or righteous or pure, kakaiba sa buhay ni Zacchaeus. Sa Luke chapter 19 verse 7, makikita niyo ang pangalan si Zacchaeus. Anong tingin nila kay Zacchaeus? And when they saw it, nang nakita nila ang Panginoon, na nakipag-usap kay Zacchaeus, na siya ay pupunta sa bahay ni Zacchaeus, they all murmured and saying, that he was gone to be a guest with a man that is a corrupt, sinner. May kinalaman sa pera. Sabi niya, hindi yan yung kanyang sabi ni, kung titignan natin dito, paano ka maging pure and righteous if your name or if your life, ang pangalan mo ang ganda, righteous and pure, pero ang buhay mo, covetous, greedy of material things, corrupt. Amen? Okay pa ba kayo? Okay? Sabi ng Panginoon, di ba? Di ba sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 3? Be ye therefore followers of God. Bilang isang mananampalataya, we need to be followers of God. Okay? We are not followers of this world. We are followers of God. As dear children. Ang sabi niya dito sa may verse 2, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us, an offering and a sacrifice to God, for a sweet-smelling savor. Gusto ng Panginoon, we need to walk in Him. We need to walk in love. Sabi niya, but verse 3, at sundan nyo na lang yung mga susunod na verses, pero dito lang gusto ko lang emphasize yung sinabi niya dito, but fornication, uncleanness, whatever kind of uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becoming saints. Parang sinasabi ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus, ang ganda ng pangalan mo, righteous or pure. Pero you are covetous. You are fornicator. Kung makikita natin, kung tayo bilang mananampalataya, anong tawag sa atin? We are sinners saved by grace, pero isang tawag na sa atin is saint. Pero ang problema natin, kapag nawala na yung sacredness sa buhay natin, nawala na yung holiness sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi dapat yan maitawag sa inyo. Bilang isang mananampalataya, do not allow yourself to be called fornicators. Do not allow yourself to be called unclean. Do not allow yourself to be called covetous. Mag-ingat tayo na huwag tayong tawaging corrupt. Amen? Sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus, ang ganda ng pangalan mo, pero ang pangit ng buhay mo. Hindi bagay. Maganda na lang, pangalan mo na lang, Judas. No? Hindi naman. Pero palitan mo na lang yung pangalan mo kung
Anong gusto mong palitan? Yung pangalan mo para maging kabagay ka ba sa buhay mo? O palitan mo yung buhay mo para bumagay sa pangalan mo? Amen? Ano mas maganda? Palitan mo yung pangalan mo para bumagay sa buhay mo o palitan mo yung buhay mo para bumagay sa pangalan mo? Ang kagandahan ng ng sycamore tree. Si Prophet Amos, alam niya yung procedure. At ang procedure na yan, tawag sa traditional procedure na yan is bilisa. Bilisa. Hindi ko alam kung ano yung doon. Pero tawag niya is bilisa. Okay? Ang ibig sabihin ng bilisa, it is an ancient method ng ginagawa nila to ripen the sycamore fruit. Is kailangan mong i-identify mo yung unripe fruit. Dapat gagawin mo to habang hindi pa hinog. By the way, one of the things na na-discover ko rin sa grapes, ang grapes hindi nahihinog pagkatapos i-harvest. Ang grapes hindi nahihinog. Hindi katulad ng mangga. Ang mangga, pag hinarvest mo siya ng mature, may hinog siya ng kusa, tama? Ang grapes, kailangan mong i-harvest ng ripe. Pag hinarvest mo siya na hindi pa hinog, hindi na yung may hinog, sayang. Kaya ang ginagawa nila, tinitesting nila yan. Kukuha sila ng isa, titestingin nila yung prutas kung hinog na o hindi. Kung tama na yung sweetness, kung tama na yan. Pero dito naman, ang kakaiba sa sycamore fruit, dapat gagawin mo to during yung fruit, hindi pa siya may hinog. Ibig sabihin, habang siya ay hilaw pa. Okay? Kasi once na nahinog yan, sayang na, hindi mo na mapapakinabangan. Okay, anong gagawin mo? Ang gagawin nila, i-identify nila yung still young, still green. So nakita nyo kanina yung kulay, may green. Habang green pa lang, ang gagawin mo, i-first mo. Gagawa ka ng butas doon sa kanyang skin. Hindi ko alam kung bakit kailangan i-puncture yung kanyang skin. Hindi mo naman bubutasin ng tutusok-tusukin, bubutas ka lang. Okay? Mayroon lang kailangan na butas, then pag binutas mo raw yun, ang tendency, yung buong prutas, lalambot hanggang labas. Tapos mahihinog siya ng tamang-tama. At kapag hinarvest mo, ang sarap daw kainin ng fresh. Pwede mo siyang kainin ng fresh. Pwede mo siyang kainin na para daw siyang very soft and can be good as a snack. At pwede mo rin siyang kainin na pwede mo siyang patuyuin o kaya yung i-fermented. Pero usually kinakain daw nila yan ng fresh. Pero kailangan dumaan sa piercing. Isang bagay na makikita natin dito kay Zacchaeus, parang sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, para kang sycamore fruit. Dapat kakainin, pero kailangan bago kakainin, para mahinog ka ng tama, kailangan ka munang tusukin. Amen? Amen? Anong sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12? Ito yung reason bakit hindi tayo dapat ma-open sa Bible. Ang sabi sa Bible, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Two-edged sword. Ang Bible napakatalim. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and discerner of the thoughts and intents of the heart. Once you listen to the Bible, once you really study the Bible, sabihin ko sa inyo, hindi, ang salita ng Diyos, it doesn't just inform, it transforms. Amen? Hindi kanya kikilitiin, tutusukin ka. Amen? Susugatan ka deeply. Ang salita ng Diyos, kapag pinag-aralan mo yan, masakit yan. Kaya huwag kayong mag-expect na kapag preaching sa Bible, mga kapatid, dapat magmahala lang tayo. Para ako magiging rito na hindi sisigaw we need to listen sa Bible. And sometimes pag nasasaktan ka, and by the way, gamitin lang natin kung ano yung sinasabi ng Bible, turo lang natin. Okay? Pero hindi tayo dapat kontrolin, nasasabihin natin na ayoko masaktan sa preaching ha. Pwede ba pagka nagkaroon tayo ng conference, huwag yung nakakasakit?
Pwede ba pagka nagkaroon ng preaching, wag yung nakakasakit? Okay? Pero pwede bang mahinog na lang ako pero walang pursing? Mahirap yun. Alam niyo kung hindi sasabihin ng Panginoon yung totoo, kung hindi sasabihin ng Panginoon yung masakit na bagay na totoo sa atin, hindi tayo magbabago. And sometimes, ang salita ng Diyos, kasama dyan yung judgment, kasama dyan ang warning. At once na nagsalita ang Diyos, tandaan nyo to, walang kasalanan na walang consequence. Walang kasalanan na walang consequence. Every sin na ginawa natin, may consequence. Whether you like it or not, may consequence. Kaya masakit ang Panginoon magsalita. Amen? Tingnan nyo lahat na nakinig ng salita ng Diyos na binago ng Panginoon. Kailan nagkaroon ng pagbabago ng puso? Tingnan nyo Acts chapter 2 verse 37. And when they heard this, they were pricked in their heart. Nung narinig nilang nag-preach si Peter, anong nangyari? Nasaktan sila. Amen? Amen? Pinakilala ng sinabi ni Peter, hindi ito yung pinaniniwala natin, ito yung may parating na Messiah, dumating ang Messiah, hindi nyo kinilala, pinako nyo siya sa krus. Sinabi niya lahat ng mga bagay na yan, and they were pricked in their heart, at dahil na-prick sila, nasaktan sila, nung tanong nila, men and brethren, what shall we do? Kailan nagkakaroon ng tanong ang isang Kristiyano, Lord, anong kailangan kong gawin? Natatanong niya yan pagkatapos niyang masaktan mula sa salita ng Diyos. Pero kung hanggat hindi mo aminin yung maling ginagawa mo, hindi ka nasasaktan at nag-i-enjoy ka pa, pinagyayabang mo pa yan, hindi mo tatanungin ng Panginoon, what shall I do? Lord, what shall I do? Sa Acts chapter 9 verse 6, ganun din si Apostle Paul. And he trembling and astonished and said, what wilt thou have me to do? Sinabi ng Panginoon, sabi niya, Paul or Saul, you are kicking against the bricks. Then nagulat siya, sabi niya, sino ka ba Panginoon? Then sinabi ng Panginoon, pangalan niya, I am Jesus. Then pagkatapos siya marinig, the first thing na sinabi niya, what shall I, Lord, what wilt thou have me to do? Second, Acts chapter 16 verse 30, the same thing na ginawa no yung Philippian jailer. Ginawa niya yung pinakabest, pinarusahan niya si Paul and Silas. Pero anong ginawa ng makikita natin dito, sabi pa rin dito is, nang siya ay na-save, sabi niya, sirs, what must I do to be saved? Kailan nangyayari yung mga tanong na yan? Na Lord, anong kailangan kong gawin pagka nasaktan tayo? Sometimes, katulad tayo ng sycamore fruit, katulad tayo ni Zacchaeus, ang ganda ng pangalan pero kailangan sugatan para mahinog at maging kagamit-gamit. Sometimes kung hindi tayo mag-undergo sa sugat na yun, hindi tayo magiging kagamit-gamit. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name, we are called by His name, pero anong kailangan natin? Shall humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Kailan nangyayari yan? Once na inambulan natin yung sarili natin dahil nasaktan tayo sa Panginoon. Why sycamore tree? Kasi mababa yung sanga, madaling akyatin. Pangalawa, meron siyang prutas na kailangan mo nang i-first, sugatin o tusukin para maging kagamit-gamit. And last, the sycamore tree itself symbolizes repentance. Okay? Maraming mga naging symbol ng ang sycamore tree. But one of the sycamore tree na associate ito in repentance. No wonder why in all the trees, kasi yung sycamore tree, hindi sa aksidente na inakyat ni Zacchaeus dahil kailangan niya ng repentance. Amen? Kailangan niya ng repentance. Para siyang, naalala yung prutas,
yung prutas hindi magagamit kapag hindi nasugatan. At the same time, Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Hindi ka magiging tree of life unless you are righteous. Parang sinasabi ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus, your name is righteous, but your life is not righteous. Ayusin mo yung buhay mo to become a tree of life. Ayusin mo yung buhay mo to become a blessing to others. Hanggat hindi natin inaayos ang buhay natin, sabihin ko sa inyo, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Kailangan ayusin natin ang buhay natin. Kaya si Zacchaeus sa Luke chapter 19 verse 8, ang sabi ni Zacchaeus agad-agad, walang sinasabi dito ang Panginoon ha. And by the way, hindi siya kinurek. Hindi sinabi ng Panginoon kay Zacchaeus, Zacchaeus, marami kang ghost project, walang kasabing gano'n. Wala siyang walang siyang inisa-isa na ikaw ang pinakamataas dyan sa mga publican na nangungulekta ng sobra-sobrang taksa. Wala siyang sinabi. Kaya ako naniniwala ito lang isang bagay. Kapag hinanap mo talaga ang Panginoon, kapag humarap ka talaga sa Panginoon, okay? Kahit anong gawin mo, kung kahit na sabihin mo lang yan, sa salita lang yan, walang mangyayari. But if you really meet the Lord Jesus Christ, nakatalagang ano mo siya, isang bagay lang, hindi na kailangan magsalita ng Panginoon, may pagbabago. If you meet the Lord Jesus Christ. Meron changes. Amen? Kaya nang nakita niya ang Panginoon, wala siyang sinabi. Pero agad-agad sabi ni Zacchaeus, Lord, half of my goods, I will give it to the poor. If I taken anything from any man by false accusation, I will restore him fourfold. Agad-agad. Why? May repentance. Ang sycamore tree is para bang makikita nyo ito na parang dito isang bagay na kakaiba sa mga maraming tao because in-identify niya, gusto niya talagang gusto niyang ibaba ang tao. Gusto niyang ang tao is talagang maging identify sa kanya. Like a sycamore tree. Magpakumbaba. The first appearance ng Panginoon, nakakatuwa, the first appearance of the Lord, nung nagpakita siya dito sa lupa, bilang tao, saan siya natagpuan? Sa manger. Sinong unang bumisita? Shepherds, ordinary people. Ordinary people. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao lumapit sa Kanya. At once na lumapit ang tao sa Kanya, the first things na magiging ng tao pag lumapit sa Kanya is the fruit of repentance. Matthew chapter 3 verse 8, bring forth therefore fruits, meat for repentance. Bring forth therefore fruits, meet for repentance. Okay? Ang gusto ng Panginoon is repentance. 2 Timothy chapter 2 verse 21, dito tayo magtatapos. Gusto natin gamitin tayo ng Panginoon, sabi dito, if a man therefore purge himself from this. Ano ibig sabihin ng purging diyan? Katulad din ng purging. Katulad din ng pag sinabing purging, nandyan din yung repentance. Aalisin mo yung sarili mo sa bagay na yan. If a man therefore purge himself from this, karoon ka ng repentance at hindi ka na bumalik sa bagay na yan, he shall be a vessel unto honor, sanctified, meet for the master's use, and prepared unto every good work. Yung second title natin dyan is Making Your Fruit Spiritual. Kasi isang bagay na makikita natin, si Zacchaeus, marami siyang fruit. Anong fruit niya? Nakagawa siya ng maraming bahay, marami siyang nagawa sa na-enjoy niya lahat ng meron siya. Pero sabihin ko sa inyo, lahat ng fruit na yon useless.
It is a fruit of carnality. Pero para maging spiritual fruit, you need to be lowly, like the sycamore tree. And meek, you need to be first para tanggalin. Alam niyo isang pag pini-first pala nila yung prutas, dating matigas, lalambot. Yung dating matigas, lalambot. Yung dating hindi pwedeng kainin, pwede nang kainin. Because of the first thing. At yung pinaka ng sycamore tree, symbolizes repentance, na gusto ng Panginoon, bumalik ka sa Kanya. Okay? So, ang message natin dito is makikita natin na it may be na baka sa buhay natin, nagiging na tayo, nagiging mapagmataas na. At nawawala na yung pagiging lowly. Sana yung sanga mo, naabot ka pa rin ng mga tao. Si Zacchaeus, he was blessed by sycamore tree dahil nakita niya yung lowliness ng sanga ng sycamore tree. Nakita niya yung paanong yung bunga maging fruit, maging edible, at yung pinaka-message sa kanya is to repent. So, yung message na yan, dating joke to na message. Pero, tinignan ko, parang sabi ko, Lord, ang daming mga bagay na pwede tayong matutunan. Amen? Sana, gusto mong magamit ng Panginoon? Okay? Kung minsan ganito ang ginagawa ng Panginoon, merong nilalagay ang Panginoon na parang sycamore tree, na tingnan mo yung sarili mo. Kung hindi dahil sa mga bagay na yan, hindi ka nakapunta sa Panginoon. So kung mga bagay na yan is naging nagamit yan para ma-meet mo ang Panginoon, katulad ng sycamore tree na ginamit ng Panginoon kay Zacchaeus, sana maging katulad ka rin ng sycamore tree na gamitin ng Diyos para sa iba. Okay, so pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon, but it might be na nagkakaroon na tayo ng pride sa buhay natin na nawawala na yung lowliness at sometimes hindi na tayo magamit ng Panginoon. Then sabi ng Panginoon, we need to be like a sycamore tree. So habang tumutugtog ang ating pianist, pwede tayong gumawa ng pagpapasya, pumunta ka dito sa harapan. We need to humble ourselves sa buhay natin. Ask God for blessing again. At maging maingat ulit tayo sa ating So not knowing si Zacchaeus, hindi niya alam na the very tree na kanyang inakyat is a object lesson. Sometimes ganun din tayo. May mga object lesson na binibigay ng Panginoon para i-humble tayo ng Panginoon. Okay, so just keep on praying. Tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong gabing ito. Lord God, I pray na patuloy kayo po, Panginoon, na manguna sa lahat, Panginoon, ng mga mananampalataya. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na wag po kami magkaroon ng pagmamataas. Tulungan niyo po kami na katulad ng sycamore tree, handang mag-serve kay Zacchaeus to show his lowly branches. At ganoon din po, Panginoon, na even ang kanyang fruit ay isang simbolo, Panginoon, na kailangan naming maka-experience ng first thing para maging edible, para maging useful. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na patuloy na maging repentant every time na may nagagawa kaming kasalanan sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, na bawat isa, kayo pong muli, Panginoon, ng maitaas sa aming kalagitnaan. In Jesus' I pray. Amen.